Babaklasin na natin to at susukatin natin kung ilang battery ang magkakasya dito. So yan mga master, baklasin na natin. Disconnect muna natin yung battery. Ayan. So alam nyo ba mga master, itong kanyang inverter ay hindi siya pure sine wave, modified sine wave lang po ito mga master. Hindi po ito advisable sa mga demotor na appliances tulad ng electric fan. Ayan, hindi pwede dito. Itong ano na to, nakadesign lang to sa mga basic na appliances tulad ng TV, maliit na TV, laptop, charge ng cellphone. Sa electric pan kasi mga master, alanganin ito kasi hindi siya pure sine wave yung kanyang inverter. Masisira yung electric pan. So maugong pagka hindi pure sine wave yung inverter. Ayan, pwede na ito sa mga TV na maliliit na TV at saka ilaw, charge ng cellphone, laptop, at saka ibang mga gadget na hindi di motor. Ayan, yun lang ang kaya niya mga master. At saka hindi rin naman tatagal yung battery niya kasi ayan, siyam na piraso lang. So 3 parallel, 3 series. So buksan natin mga master para makita natin. So ang gusto dito ng may-ari ay i-upgrade yung battery. So hindi ko pa alam kung ipapakita ko pa sa kanya kung dadagdagan or papalitan. Pero okay pa naman yung battery niya nito mga master. Mabilis lang siya malubat kasi nga mababa yung capacity. Disconnect na natin yung battery. Baklasin natin dito. Tanggalin natin tornilyo. Tapos ito sa ilalim. Tandaan lang tayo. Tandahan ang tanggal. Nakadikit pa. Yan lang yung kanyang battery mga master. Maliit lang, napakaliit. Ayan lang. Disconnect muna natin to. Sa inyo. Napakaliit. So malaki pa yung space mga master. Yan, tanggalin muna natin to. Yun, ito lang talaga yung battery niya mga master. Ayan lang, napakaliit lang. Baklasin natin to. Tanggalin na natin to. Baklasin natin to. Ayan. Baba muna natin to o ilayo muna natin. Ayan, yan lang. Ayan yung kanyang BMS. BMS lang yung nakalagay, wala siyang active balancer. Ayan. Ayan. Tama nga. Ano lang pala ito mga master, 3 series, 2 parallel. Nagkamali tayo, akala ko 3 parallel, 3 series. So dalawang ano lang pala ito, battery bawat series. So yung battery na ito ay ayan mga master, akala ko 26,650, 26,800 pala ito. Ayan, 26,800. Ayan. Tapos yung BMS nya, may BMS siya na
Hindi ko alam kung 100 ampere yata tong BMS na to o 50 ampere. Ayan. Ayan. So disconnect muna natin yung BMS para iwas disgrasya, iwas diklap. Ayan. So ayan, may nasa kasapin lang sa ilalim. Ilang ampere pa ito? Ayan, 100 ampere mga master. So 100 ampere yung kanyang BMS. Ayan. Ayan, nasa ilalim ah. Ayan ah. Ayan, 100 ampere 3S. Ayan. Yan lang. Yan lang yung battery niya. So sa sunod mga master, palitan natin to ng battery. So hintayin pa natin yung desisyon ng may-ari kung papalitan itong battery, kung ilang piraso yung battery na ipapalit. Kasi wala naman akong ganitong battery. Meron ako dito yung 26650. So mas mababa ng konti dito. At saka yung kanyang capacity ng bawat isang cell noon ay 4.5 milliamp power. Ayan, ganito yung mga master, pakita ko sa inyo. Ayan, bali ganito yung mga master. Ayan. Ayan. Itong ganitong ipapalit natin. Ayan, brand new na ganito mga master. Ayan. 26650. Ayan kanyang capacity. 4,500 milliamp power. Ayan. So yan ang ipapalit natin, pero depende sa desisyon ng may-ari. Ayan, sa ngayon mga master, hanggang dito na lang muna ang ating video. Update ko kayo sa mga susunod na upload na video kapag ka ito ay papalitan na at isasalpak dito. Kung pupunuin ba natin to ng battery habang may space pa. Ayan. Maraming salamat sa inyong sulit na panonood dyan. Hanggang dito na lang mga master. God bless po mga ka-DIY.